Nasa lesson 73, means of grace at corporate means of grace. Siguro bago po ako mag-umpisa, continuation na po ito nung ating diniscuss na nung nakaraan, although marahil nakalimutan nyo na dahil marami tayong Sunday School. At salamat po sa Diyos dahil napakamabiyaya ng Panginoon. Meron tayong Sunday School about Christian holiness. Meron din tayong Sunday School na pinangungunahan po ni Brother Mark about yung truths ng ating distinctives. So, napaka mabuti na merong maraming nagsa-Sunday School, no? Nakakatuwa po yun na nare-refresh tayo sa mga iba't ibang katotohanan ng salita ng Diyos. So, purihin po ang Diyos. So, alam po natin, pinag-aaralan natin yung Christian holiness na sinulat po ni Pastor Noel Espinosa at nasa means of grace tayo. Nag-umpisa tayo sa corporate, pero bago yon nagkaroon tayo ng private means of grace, which is, ano nga po yung private means of grace? Word po, yung pong word. Actually, hindi lamang po yung private means of grace, but yun yung primary means of grace talaga, whether it's public or corporate. Dahil alam po natin yung word, yun yung basehan ng other means of grace. Pwedeng tayo ay nananalangin, pero kung alam natin kung ito ay hindi ayon sa kung paano ipinrescribe ng Diyos, kung paano manalangin, hindi rin po tanggap sa Panginoon. So, mag-uumpisa po talaga tayo sa salita ng Diyos at yun yung I know na yun yung struggle natin, pero hindi po excuse na tayo ay magpabaya doon. Kaya nga po tayo nagsa-Sunday School. Tapos ano po yung next? Prayer. After po ng prayer, ano po? Fasting. Tapos ano po? Ano after ng fasting? Discipleship. Okay? Ano po yung pinakahuli after ng discipleship? Wala na. Okay. So, nasa corporate means of grace na po tayo. Pero, maganda muna mag-review tayo. Bago tayo mapunta sa corporate means of grace, alam po natin na yung mga private means of grace, yun ay personal natin na tungkulin sa Panginoon. Ngunit, hindi ibig sabihin na ito ay salungat, no po, sa corporate means of grace. Sinabi natin nung nakaraan, so lalagay ko na lang po dito lahat, na together with the private, yung po yung emphasis natin, itong corporate means of grace ay kailangan din. Pero it doesn't mean na it's directly in opposition to private. They work together. At hindi po pwedeng magkaroon ng extreme on both sides. Kasi alam po natin, pag nagkaroon tayo ng extreme, so sinabi dito sa ating warning na just private without corporate is self-reliance, which is immature and perilous. Delikado raw po yung tayo ay mag-concentrate lang sa private without corporate. Ang nangyayari, tayo ay nagkakaroon ng self-reliance. And alam natin, kahit sa ating bokasyon sa secular world, no? Hindi pwede na tayo lang ang mag-isa. Bakit po? Walang check and balance. Pangalawa, you are only limited to what you know. Siyempre, kung ano yung alam mo lang, hanggang doon ka lang. So, kung hindi ka na ipagtrabaho sa ibang tao, hindi ka matututo. And this is also true with the means of grace, na kung puro private ka lang, ang mangyayari sa'yo, hindi ka mag-grow together with the other believers, and perilous siya. Bakit siya perilous? Kasi medyo maliit pala ang aking medyo maliit yung text ko. Ngunit sinabi po sa 2 Peter 3:16, sabi dito, as also in all his letters, speaking in them of these things, in which there are some things that are hard to understand. So meron pong mga bagay sa salita ng Diyos na mahirap talaga intindihin. Which the untaught
and unstable distort. So yun po yung danger doon kasi meron po talaga sa atin, prone tayo doon, na kung hindi tayo nag-grow sa ating knowledge, kung hindi tayo nag-grow sa grace ng Panginoon, at hindi tayo nagpapasakop sa mga pagtuturo, magiging untaught and unstable tayo. At ano yung result? As they do also the rest of the scriptures to their own destruction. Ang keyword dito is distort. Distort. So, dahil yung mga untaught at unstable ay nandoon yung kanilang nandoon yung danger because kung ikaw ay untaught at unstable, malaki yung if not, ang mangyayari is i-distort mo yung salita ng Diyos. At alam po natin yan. Actually, marahil at some point, dahil sa ating pagpapabaya, may mga ilang sabihin natin pagkakataon na meron tayong pinagpaliwanagan o pinagdiskusyonan na yung pala, wow, mali pala tayo. Dahil inisip natin, alam natin, dahil may sarili tayong pananangan lang sa ating sarili, pero in fact, mali pala. Marami na po tayong nakitang ganyan. Even may mga iba na sadly, kahit may ibang pastors na kung nandoon yung nagsara na siya na iniisip lang niya siya yung his own source of truth, nadidistort yung salita ng Diyos. So yun po yung delikado pag hindi natin binalanse. So sinabi rin natin nung nakaraan po, yung centrality of the church. So alam natin na yung means para ipalaganap o gawin yung corporate means is through the church, which is yung body ng ating Panginoon. At sinabi din po natin doon na meron tayong tinatawag na universal church. At alam natin, all believers belong to the one church. No po? And then, it's not defined by one nation, which is Israel, but all gospel believers. So, may naging discussion din about ano ba yung sakop ng church? Ano ba yung sakop ng universal church? Yun ba ay kasama yung mga namatay na nasa interim state? Or eto lang mga nabubuhay? So, may iba't iba pong mga school of thoughts. At ako po personally, I agree with Pastor Noel na yung universal church ay yung mga believers na nasa mundo pa. Opo. Kasi ang aking pong rational pinag-aaralan po natin yung corporate means of grace. So yun pong mga nasa interim state na, hindi na po nila kailangan ng means of grace to begin with. Di ba po? So in a way, hindi na nila kailangan yung church dahil wala na silang kailangan ng means of grace Either sila ay interim state na pinapahirapan or interim state na inaaliw sa presensya ng Panginoon. So kaya dito yung ating text ay yung Hebrews 12:23 na mayroong distinction doon na to the general assembly and church. So dahil may end, yan ba ay magkasama? So magandang tingnan kung ano yung grammar na composition yan o yung pagka-structure. And then sinabi dyan, yung General Assembly ay iisa, pero yung next is dito, and to the spirits of the righteous made perfect. So yan yung mga spirits na nasa interim state na. So ang point po, there is already an existing unity of all true believers in the world. Kasi sinabi po natin, alam din natin na again, all believers belong to one church, and that church is the universal church. It is the continuation of the Israel, although in the Old Testament, yung Israel yung chosen nation. So ngayon, marami rin pong discussion dyan dahil alam natin merong war ngayon.
So, yung mga ibang tao, pinangahawakan nila na yung Israel ay talagang the nation itself is saved by God, no po? And nandoon yung magkakaroon ng rapture, nandoon yung millennial reign ng Panginoon. So, ano ba tawag ng pastor? Dispensation? So, nandoon yung dispensation. Pero regardless po, ang alam natin, salvation is of the Lord. So talaga namang pinili niya ang Israel, pero sinabi rin niya sa Romans na not all Israel is Israel. Kaya mamaya makikita natin na yung Israel and the Universal Church is just one, na yung from the nation of Israel, yun ay hindi yun natapos, kundi yun ay nag-perpetuate towards yun talagang Universal Church. Opo? So sinabi din natin na nasa ba tayo? Teka. Merong tinatawag na Universal Church and Local Church. So alam natin yung difference is yung local church is just a manifestation of the Universal Church, para siyang mirror. Although ano po yung main difference ng between Universal Church and local church? Bukod sa alam natin physically, ang local church po is distinct, no? Kumbaga may address. Pero ano po yung major difference between universal and local church? Kung naalala po ninyo nung discuss natin last week, kaya mahirap alalahanin 2 weeks ago. Yun. So, una, alam po natin, yung universal church are all believers, true believers, no po, dispersed among the earth, no po. They constitute yung universal church. But yung local church po, katulad ng CRC, na church ng Novaliches, ay halo po yan. So, ang point lang po natin, ang universal church is not a group of local churches. A universal church is a group of all true believers. And then ito ay nagkakaroon ng manifestation sa isang specific na place, which is pwede dito sa CRC o sa Cubao. Kaya yung ating verse dyan ay sinabi, to the church of God which is at Corinth with all the saints who are throughout Achaia. So, in-emphasize din natin, kaya po may distinction is, while hindi group of local church ang universal church, it doesn't mean to say po na pag believer ka na belonging ka na sa universal church, ang sasabihin mo, hindi ko na kailangan ng local church. Kasi nasa universal church na ako. Hindi po. Ang Panginoon, ang kanyang mandato, at alam po natin yon na siya ang nagdadagdag ng bilang, tayo po ay magkaroon ng local church. Kasi yun po ay una, manifestation ng universal church. At nandoon, babalik tayo, nandoon yung agency, no po? Ayan, yung agency mandated para isagawa yung corporate means. Nagigets po ninyo, kung wala po tayong local church, sino po mag-shepherd sa atin? Di ba po? Paano tayo mag-feed ng word? Sino ang magpapastol sa ating mga kaluluwa? Paano tayo magpapalakasan? Di ba po? Paano tayo mag-fellowship? Opo? So, ang implication noon, o ang dapat po maging sa atin noon, hindi po pwede na hindi po tayo miyembro sa isang local church kung tayo po ay mananampalataya na. At lalong-lalo na hindi po tayo pwedeng sabihin natin na para nagsha-shopping lang tayo ng churches na ayoko sa church na ito dahil hindi na sasatisfy yung gusto ko o yung gusto ko ay hindi mangyari. So lilipat na lang ako ng ibang church. Hindi rin po yun. Although, siyempre, kinukuman po tayo ng Panginoon na kung ang church na kinakabilangan natin ay hindi faithful o hindi centered around Christ, kailangan po talaga maghanap tayo ng church na gospel-centered, na Christ-centered. So, ano po ang sinabi? So, the local resemble the universal in its qualities. So,
Since the universal church are all sheep of Christ, the local must have regenerate membership. Natatandaan niyo po ba kung anong ibig sabihin niyan? So sabi po niyan, since yung universal church daw po ay group ng mga true believers, so lahat lamang ng totoong mananampalataya ay nandoon, at yung local church ay sabihin natin resemblance nung universal church, dapat po sa ating iglesia, yung pong ating mga miyembro ay mga mananampalataya na. So kaya po tayo merong Bible study na evangelism, kaya po meron tayong sabihin natin na pagtansya no po, bago pumasok sa membership. Hindi po dahil tayo ay nagsiset ng rules na gusto natin, kaya tayo ano man tawag doon? Hindi naman filter pero nag-a-assess, no? Ina-assess natin yung mga candidates for membership. It's because of the primary mandate na yung Universal Church, ito po ay group of believers. So dapat believers po yung sa local church. Although hindi nga po perfect, no po, sabihin natin may ibang talagang sabi nga ni, sino ba nagsabi ng pastor? Si Peter ba? They were among us, pero they went out. Si John. Si John po. Ayun, si John. So, yun nga po, ang local church, hindi talaga lahat, even member, talagang na-regenerate. Ngunit, hindi po sa atin yon para tayo ay magtingnan. Ako, si itong member na ito mukhang hindi regenerate Pero dapat po, nandoon talaga yung qualification na talagang nakakilala sa Panginoon. Hindi lang nakakilala, may totoong relasyon at yung bunga ng pananampalataya ay nakikita. Kasi hindi rin naman po tayo pwedeng maging sobrang lax na lahat na po ay tatanggapin natin kasi mini-maintain din natin yung kautusan ng Panginoon na nandoon dapat yung purity sa kanyang church at nandoon dapat yung quality na mga mananampalataya sa kanyang katawan. So meron po bang tanong doon o meron pong gustong magdagdag? Pag nag-a-access tayo ng membership, meron po talagang nagte-testify. Kumbaga may di naman guarantor pero may nagpapatunay na itong tao na ito ay talagang nakakilala na sa Panginoon. So, wag po nating isipin na sa membership natin ay tila mahigpit. No po, yun po ay talagang ginagawa upang mabantayan yung kawan ng ating Panginoon, yung kanyang iglesia. So, ang point nung nakaraan po is the assembly of the local church is mirrored in every assembly of Universal Church. So, simply put po, yung local church ay larawan ng Universal Church, although it's not perfect. So ano ba po yung nakikita? Alam natin, yung mga imperfections. Magbigay po kayo ng imperfection ng local church. Bukod sa may unbeliever sa local church, ano pa yung mga imperfections po na naiisip ninyo? So syempre, yung unang imperfection po dyan ay dahil nandun pa yung ating indwelling sin, nandoon yung, pero hindi po excuse yun Hindi po magiging excuse yun pero ang nakita po natin, kung alam po ninyo at napapansin ninyo, na lagi natin pinag-pray sa ating congregational prayer at sa ating prayer meeting. Ano po yun? Kung napapansin nyo po, yung lagi nating inuulit na pinag-pray natin sa congregational prayer at sa ating prayer meeting, pag sa church concern, yun, yung commitment, yung paglago, no po, ng bawat miyembro
at yung commitment. At yun po yung dadaanan natin mamaya kasi ito pong church membership, alam natin na while it's voluntary, mamaya titingnan natin, ito po ay hindi ibig sabihin voluntary ka nagpa-member, voluntary ka din kung anong gusto mo lang gawin sa church, no? Na ano bang meron bang membership na gano'n kahit sa secular organization? Actually, wala po no? Kasi kahit sa mga, I think kahit sa mga fraternity, di ba? Voluntary ka nag-apply, pero pag natanggap ka, hindi pwedeng hindi ka susunod sa mga rules and regulations. So sabi dito, every Christian is required, no po? Take note, required to be a member of a local church. And may warning dito na contentment with individual salvation without a church is wrong. So sabi dito, note, salvation is indeed individual, not by membership to any church. Tama naman po. Wag po nating isipin na pag tayo ay member na, pag tayo ay member na, ligtas na tayo. Hindi po yung church membership ang kaligtasan. Ang kaligtasan po ay sa gospel lamang ng ating Panginoon. Which is, alam po natin, yung gospel is the person. Ang gospel po, hindi lang yung John 3:16 na po. Pero ang gospel po is the person and work of our Lord Jesus Christ. Pero sinabi po sa Acts 2:47, praising God and having favor with all the people, and the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. So makikita po natin yung precedence na idinadagdag ng Panginoon yung bilang sa kanyang iglesia, pero bago niya idagdag, naligtas muna, no po? So kanina sinabi nga natin na yung ating mga tinatanggap sa membership as much as possible is regenerate na. Ngunit ang point po natin dito is kung ikaw ay naligtas na, kailangan ikaw ay magpamiyembro sa iglesia. Dahil, sabi dito, it is a questionable faith profession that ignores the church. Bakit po? Anong sabi natin sa Ephesians 4, verses 4-6? There is one body and one spirit, just as you were called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all in all. So ano po napansin nyo sa binasa natin, although maliit, ano po yung paulit-ulit dyan? Yung one. So, nandoon sinabi may one Lord, may one faith, may one baptism, one God and Father. So, dahil yun ay magkakasama at di natin pwedeng ignore, sinasabi doon is there is one body. So, nandoon na kung ikaw ay naligtas na at kabilang sa kaharian ng Panginoon at meron kang iisang Panginoon, may iisang pananampalataya ka, iisang baptismo, nasa iisang body ka rin. No po? Kaya dapat, tayo pong mga mananampalataya, kung tayo ay nagsayang mananampalataya na, nandun po tayo kabilang sa local church. And all believers in the New Testament, as enabled, were baptized and incorporated into a local church. So kahit po sa salita ng Diyos, makikita natin na nandoon yung pattern na pag sila ay naligtas na, sila ay nagiging kabilang sa lokal na iglesia. At alam po natin yan kasi po, gaya nga ng mga greetings ni Apostle Paul sa kanyang mga epistles, sinusulatan niya yung iglesia ng Corinth, iglesia ng Ephesus, no, nagpapakita na meron talagang local church. So there is no substitute company for membership of the local church. Ano po ibig sabihin niyan? Sino pong gusto mag-explain ng point na yan? Nakatino kay Brother Mark.
Mm. Meron silang mission, medical mission. Kung saan isa sa mga medical mission, they're not really inside. Parang ganun yung take. Parang self-push nila into becoming a member of the local church. Hindi, okay na lang po. Bilang naman ako sa ginagawa. Mm. Parang So, isa po yun. So, ang ibig pong sabihin ni Brother Mark, kunwari, may sabihin natin, yung CRC ay may Street Dwellers Ministry. Ay, hindi. Iba na ngayon. Gospel sharing na. Hindi ko naalala, GSM eh. Gospel Sharing Ministry. So, nag-expand na. Salamat sa Diyos yung scope. Pero, hindi na nangangahulugan na ikaw ay nandoon yung zeal mo sa pagsama sa bahagi na yon o gawain na yon, okay na yon, no? At actually, marami pa yan yung sinabi po ni Brother Mark na para churches na may iba sumasali sa mga malalaking iglesia, pero nandun lang sila just to, taste the blessing without any commitment. Alam niyo po, dun natin makikita rin po yung masasalamin natin na hindi tayo pwedeng sabihin natin na yung nakikinabang lang po tayo sa blessing ng Panginoon. Totoo naman po, may blessing talaga sa church kahit hindi ka pa miyembro. Actually, ang pinaka-greatest blessing is magkaroon ka ng salvation through the preaching of the gospel. Kaya nga po, lahat ay wine-welcome natin na pumunta sa iglesia at makinig ng salita ng Diyos. Ngunit kung nandoon na yung conviction ng banal na espiritu at tayo iniligtas na, hindi po pwede rin na makontento tayo na gano'n na lang na okay, gusto ko lang ng benefits. Ayoko ng commitment. Gusto ko lang na kasama ako sa iglesia, kumakanta ako, nakiki-fellowship ako, kwentuhan tayo, ganyan. Ngunit okay na ako doon. Wag mo na akong i-encourage na maging member. Dahil, sa totoo lang po, masakit man sabihin, pero it's a matter of commitment po eh. Dahil alam natin, pag naging member tayo, is bukod sa covenantly, tayo ay naging katibanan ng Panginoon, meron tayong mga responsibilidad na kailangan natin gawin. Kaya nga po, yung isa sa mga, siguro, i-plug ko na rin, no? Isa po sa mga gagawin natin, i-review po natin yung constitution natin. Kasi every member po should be at least number one, na meron tayong constitution. No po? Tapos pangalawa, i-highlight natin ano yung mga responsibilidad ng bilang miyembro. Kasi alam niyo po, pagka nung membership, kasama yun sa tinanggap natin yung constitution. So meron po bang tanong? So kung wala po, imperative, sinabi natin nung nakaraan, yung local church is a divinely covenanted community. So hindi po ito ginawa ng tao, hindi po ito inimbento lang ng tao. Sinasabi nila, di ba po, sa mga philosophy, na inimbento lang ng tao itong religion. Bakit daw po? Bakit daw po sinasabi na inimbento lang itong church, itong religion ng mga tao? Yung nagsasabing inimbento lang ito, bakit nila sinasabi yun na inimbento lang? Na ito ay is not a divine origin but human origin. Kasi sinasabi po nila ito ay parang kontrolin ng tao. Di ba po? Kasi totoo naman yung faith talaga, you can be sincerely right or sincerely wrong. Di ba po? Alam natin yan, may mga extreme na faith na nagpapakamatay para sa kanilang faith. So, maraming tao nagsasabi na yung church ginawa lang yan ng tao as a tool para kontrolin, magkaroon ng peace and order, magkaroon ng mga tao ng fear. Kasi, alam natin kahit sa history, yung tayo sa Pilipinas, di ba? Ano pong ginawa ng Spanish sa atin? Nung kinolonize nila tayo, paano nila ginawa? Di ba, kin-Christianize sila tayo?
Tinuruan nila yung mga katutubo na merong Diyos, pag di ka sumunod, impyerno ka. Pero paano nila ginawa yon na sabihin natin, weaponize nila para makontrol yung mga tao? So alam natin, yung unang-una yung indulgence, yung indulhensya. Sino po nakakaalam nun ng indulhensya? Pag di ka raw nagbigay sa church, yung kaluluwa mo, saan mapupunta? Hmm. If you don't accept the tool, so yung parang fundraising nila, dahil sila yung kapatid ng mga klaro ng mga facility. At ang talagang selling point, asahan nila, as soon as the coins in the basket brings the soul of your beloved from the food that springs. So yun yung ginagawa nila. Okay, okay, Oy, so tama po 'yun, no? So buti talagang kumilos ang Panginoon, no, na gumawa siya ng paraan para palayain tayo doon. Kasi ganoon po talaga yung practice dati. Kaya kung meron kayo namatay na kamag-anak, magbayad lang kayo sa church, sigurado na yung salvation. Sige po. Sige po. Yung Universal Church po ay sa langit na. Ah, hindi ko kasi maalala yung... Mahirap po kasi ako mag-comment kasi hindi ko maalala yung eksaktong sinabi nyo na nagturo sa atin. Baka merong clarification doon na... Sige po. Hmm. Hmm. Oh, may distinction talaga eh. Hmm. Okay. So parang ang nagiging point of clarification kasi whether yung Universal Church ba ay kasama yung patay o buhay. 'Di ba? Yun yung sinasabi natin, kung sasabihin natin si Abraham ay part ng Universal Church, tama yon. Pero kung ang tanong, si Abraham nung namatay ba, yung spirito niya ay part ng Universal Church or not? So ang verses na sinasabi natin, nandiyan yung distinction una sa verse 3 to the General Assembly and Church. So isa sila of the first one who are enrolled in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect. So nandito yung distinction na yung General Assembly and Church is one group. General Assembly and Church and is one group. Ito po yun. The General Assembly and Church. Ito yung group na sinasabi natin na ito yung Universal Church.
Yung second distinction, yung another group, and to the spirits of the righteous made perfect. So magkaiba sila ng group eh. So ang kabilang ng sa church is yung general assembly and church. Ito yung universal church. Ito yung isang group. Another group is the spirits of the righteous made perfect. Yes po. Ano yung other group? So yung other group po, yung sinasabi natin nasa interim state, yun lang sila, yung spirits na nasa interim state na hindi pa hindi wala pa silang glorified body. Dahil syempre, sabay-sabay naman po tayo magkakaroon ng glorified body, di ba? Pagdating po ng Panginoon. Opo. Tama, hindi naman holding eh. Kasi nasa paradise na sila eh. Nasa paradise sila pero wala pa yung new heaven and new earth eh. Which is yun yung talagang completion nung fulfillment ng glory ng lahat ng believers. Tama po. Opo. Sige po. There's one pa. So, yung one things that natin yung state. Living in the death. So, actually, from time ng theological term, tinatawag ng militant church and private church, which is both belong siya sa universal church. Not kasi one body yet. Both ang stand na sa akin yan dito, ito siguro respect kasi tayo Senator Christian Reformat sa Reformat, Third Reformat. Siguro nag-involve ang visit but the classic Reformat stance about the universality of church. That both the living and the dead belong to the universal church, only separated by the state, which is the militant church, those are the living, which is the living. The triumphant church is already dead, that they have surpassed yung faith of the triumphant belonging to the same. So, the same and means faith. Ang application niya the triumphant church that's something the meaning that composed of both the believing and death, which is community. Triumphant church, death, militant church, at sana apply to ating corporate straight the review. Yun yung classic stance. Classic stance ng before. Sige po, sige po.
let's say mas may application, nung lesson natin, yung sa ano sa minister, so the point of Siguro, opo. application, in a sense, that they're still living. So, yung question about whether or not the dead are part of the universe is going to be answered by the one body, which is one body, they belong to the one body. It's just not happening. They're still believing Christians who are still living na kinakailangan nila yung corporate ministry. Which is siguro that's the application of sa corporate ministry. The dead, Siguro basahin natin yung ano, yung para makita natin yung context ng Hebrews 12:23. Hebrews 12:22. Ano yung mag-umpisa muna tayo sa 22. Subalit kayo lumapit sa bundok ng Zion at sa lungsod ng Diyos na buhay, sa makalangit na Jerusalem at sa mga di mabilang na mga anghel sa isang masayang pagtitipon. So, sino pong kausap dito? Yung mga mananampalataya. Yung mga mananampalataya, di ba? Tapos, nandun na yung 23. So, lumapit sa bundok ng Zion. At sabi doon, 23, at sa kapulungan ng mga panganay na nakatala sa langit, which is yung General Assembly and the Church. Opo? At sa Diyos na hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga matuwid na pinasakdal. So, nandoon po kasi yung distinction, kaya ito yung ginamit ni Pastor Noel. Nandoon yung distinction na lumapit ka doon sa bundok ng Zion, sinasabi sa kanila, and then, in-specify una sa kapulungan ng mga panganay na nakatala sa langit, sa Diyos na hukom sa lahat, at sa mga espiritu ng mga matuwid na pinasakdal. So, nandun po yung distinction. Ngayon, siguro, tulad nga ng recent na naging sabihin natin pag-uusap about 1689 Covenant, saka ano ba to? Si Covenant, saka federalism, no po? Merong mga tulad ng sabi ni Sister Chasel kanina, parang may mga distinction, no? Militant church, triumphant church, no po? So, ang sinasabi po natin dito, ina-emphasize nga natin yung means of grace, which is the church is the primary agency. So yung church na yan, which is the universal church, dyan natin ina-exercise yung lahat ng corporate means of grace. And siguro by rational thinking, no? So yung mga patay, hindi na ma-exercise yung means of grace Kaya nandoon yung distinction. Na sinasabi natin, na yung universal church, yan yung primary means or primary agency for corporate means of grace. So, dyan isinasagawa yon. And therefore, yung mga patay na hindi naman sila nila kailangan ng means of grace, dahil sila ang sinabi dito ay at sa mga spirito ng mga matuwid na pinasakdal. So, sila ay made perfect na sila And kung isipin natin, anong tawag doon? Siguro by deriving from there, kung yung mga spirito na yun ay made perfect na, they don't actually need any means of grace. Kasi ang means of grace po natin ay para saan? For holiness. Pero sila pinasakdal na sila Yung mga spirito na yun, pinasakdal na sila. Gets po yun? Sige po. Sige po. Sige po. Hindi po ako mapag-comment kasi hindi ko po naaral yung triumphant versus militant church. Ngayon, siguro po, ang sa akin, in my simple understanding, siguro para mas maging klaro, lahat ng mga mananampalatayang totoo
at some point, nag-part sila ng Universal Church. Wag po tayo magkamali doon. Lahat ng mananampalataya, naging parte sila ng Universal Church. Ngayon, nung sila ay pumanaw na, sila ay pinasakdal na. So, ibig sabihin na lang natin sila ay naging honorary member. So, kunwari, tanungin natin, si Abraham ba ay parte ng Universal Church? O naging parte siya kasi naging tunay siyang mananampalataya. Pero nung siya ay pumanaw na at siya ay pinasakdal na, parte pa rin ba siya ng Universal Church? Sa tingin niyo po, parte pa rin ba siya ng Universal Church? Hindi na siya nangangailangan. Oh. Both belong. Kasi yun, definitively. By application, the Universal Church believes that corporatism are distinct from those who are Siguro yung isa po sigurong confusion is, ang Universal Church, hindi po siya parang sabihin nating lugar. Siya po ay group ng mga believers. Ng true believers. Ngayon, itong Universal Church na ito, ibig sabihin, one body, which the Universal Church, sabihin, lahat ng totoong mananampalataya, yung may manifestation yon, kumbaga, meron yung larawan na yun yung local church. Katulad ng CRC. No po? So para tayong sabihin natin na kung anong ginagawa sa Universal Church ng mga totoong mananampalataya, yun din yung ginagawa natin. No po? in the church, one body. Kasi ako po, kasi hindi natin pwedeng sabihin na nagpa-participate siya kasi una sinabi, ano ang kinalaman ng mundo ng mga patay sa buhay? Wala eh. So, sila patay na sila, wala na silang kinalaman dito eh. Tama, di ba po? Tama eh. Wala naman na silang kinalaman dito sa mundo ng mga buhay, yung mga patay. So, whether they are part of the Universal Church or not, siguro, pwede nating mas lalong pag-aralan. O, di ko alam kung madadaanan sa distinctive mo, Brother Mark. Pero pwede tayo magkaroon ng separate session. Pero regardless po, ang focus natin is the church is the primary agency to exercise the corporate means, which is for our holiness. Kasi ang topic natin is pursuing holiness is Christian holiness. So ginagamit ang church para tayo ay pabanalin. Yun po yung thrust ng ating discussion. Kaya ibig sabihin, kung gusto mo mag-grow sa holiness, dapat nasa local church ka. Yun po yung gusto nating i-drive dito. Ngayon, kung ano man yung semantics o ano man yung difference na sabihin natin, hindi naman natin sinasabi na hindi important, pero nice to know. Pero hindi siya sabihin natin a matter of heresy or not, di ba? Kung sino ba ang belonging to the local church. Pero alam natin, lahat ng believers na nabuhay, sila ay naging parte ng Universal Church. Actually, pag bumalik siya, kasama niya na yung mga ay, tama ba? Mga anghel pala kasama niya. Pag bumalik siya. Pero yung mga saints kasi na namatay na, nasa perfect state na sila, intermediate state, sorry. Si Pastor Bill parang gustong sumagot eh. May gustong sabihin si Pastor Bill eh. Opo.
Opo. Oh, siguro po let's Opo. Pero yan nyo po, mas lalo nating klaruhin, balikan po natin, for the sake of discussion, balikan natin tong mas malalim, sino ba yung talagang kabilang sa... Pero, siguro nga, kung sina Abraham, kumbaga nasa piling na sila ng Panginoon. So, alam natin yon. Kaya, kumbaga, sila ay sabihin natin heroes of faith na nabanggit sa Hebrews. Ang point po natin is, while magandang tingnan yung buhay nila, pero hindi na natin siguro kailangang, hindi kailangan, more on, siguro we can agree to disagree na sina Abraham, sila ay nasa piling ng Panginoon, hindi na natin sila kailangang masyadong pag-isipan pa. Ang kailangang pag-isipan natin, tayong nandito ngayon bilang parte ng local church na makatakbo rin tayo sa pananampalataya, which is ang kailangan doon yung pursuit ng holiness. Pero maganda pong discussion yon. Pero sana si Ninang Vivet, babalikan po namin yung tanong nyo para mas klarado. Saka maganda mapag-aralan natin para tinan natin kung member pa ba si Abraham ng Universal Church or hindi. Hindi, okay lang po 'yun. Kasi may mga terms din tayong narinig like militant, triumphant church. So siguro pag may time tayo pag-usapan natin. Sige po. Opo. Hindi kasi to be fair naman po doon sa previous na nagturo, dahil ako personally, hindi ko na maalala, baka meron siyang mga specific clarifications na sinabi nung time na yon. Kaya hindi ko rin pwedeng sabihin na mali yung tinuro niya kasi baka mamaya parehas lang pala kami ng tinuturo. Iba lang yung wording, iba lang yung so hindi natin pwedeng sabihin na mali yun. Basta alam lang natin, regardless, sabihin natin for the sake of discussion, regardless kung sila man ay parte ng Universal Church o hindi, as long as mananampalataya sila, yun ang importante. At ang tinuturo natin dito, kung mananampalataya tayo, magpasakop tayo sa iglesia. Hindi pwedeng lumulutang lang tayo at nakikinabang lang tayo sa membership na hindi tayo nagpapasakop sa mandato ng Panginoon. So, balikan po natin yon, no po? Saka yung dating naturo, syempre, kailangan din po natin consider yon. Opo. So, balik po tayo sa ating, para matapos, kasi continuation na talaga to eh. Pero, hindi ma-continue. Pero salamat po sa mga tanong ninyo. Ito po yung mga importante, imperative ng isang iglesia o yung mga kinakailangan. It's voluntarily pledged. However, kahit tayo, nandoon yung our own volition, ibig sabihin our own decision na magpa-member, meron tayong covenantally pledge pag tayo ay naging member na. Ang simple put po, pag tayo ay naging member na ng local church, kailangan po magpasakop tayo kung ano ang mandato ng local na church na yon. Ngayon, sasabihin natin, parang unfair naman yun kung anong sabihin nila, susunod ako. Ang totoong church po, ang sinasabi naman, it is instructionally ordered.
So yung structure ng church, kung ano yung mga mandato ng church, ito po ay lahat galing sa Word of God. Kaya nga po, kung meron tayong tanong how the church is being run, di ba po? Welcome po kayo. Magtanong ka sa mga elders, no po? At yung mga elders, sasagutin nila kayo based sa salita ng Diyos. No po? So, lagi tayong babalik doon. So, ano pa yung isa dito? Regularly gathered. So, in-emphasize po natin dito. Ano yung emphasis natin dito? Wala tayong online church po, mga kapatid. Yung online, sabihin natin yung online streaming po natin doesn't replace yung worship ng church. So, sadly po, no, while it's true, pag nakikinig tayo ng online church, nafe-feed yung soul natin. Pero hindi po tayo dapat maging kampante doon. Ang totoo po nun, hindi tayo talaga nakapag-worship. Kasi ang talagang church is gathered, magkakasama ang mga believers. No po? Kaya, ano po natin iyon na opo, saka disruption lang yun eh. Kumbaga work around lang yun, pero hindi po yun yung new norm. Hindi yun yung sabihin natin kalooban ng Panginoon na ang iglesia ay sabihin natin maging fragmented o hiwa-hiwalay yung local church. Alam po natin yan kahit naman po sa trabaho, di ba? Ako, nag-work from home po ako and I know yung mga temptation ng work from home. Na minsan sa meeting, dahil nanto ka, off mo muna yung camera, tapos higa ka ng konti. Although nakikinig ka, minsan, maaaring yung temptation dumating sa atin na gano'n. May online church naman, since di naman ako nakikita ni pastor, o kahit nung dati pa, dati nga, nandito ka na, pag nakita ka, lagot ka, di ba? Ang ibig ko mong sabihin, hindi talaga pwedeng i-replace yung physical gathering. Not because sinabi ng pastor o sinabi ng deacon, pero dahil po, sinabi dito, yung term ng iglesia, it's assembly. Physical assembly. Yung po yung iglesia. Apo. Tapos sinabi natin, saan na ba yun? Wala tayo. Meron tayong point dito eh. Teaching of the word is distinctive of the church from other companies. So yun po yung distinction. Na yung church natin, yung word of God, yun po yung sentro. Kaya nga po, lahat po ng nangangaral, especially yung mga pastor, na po, actually lahat. Kaya sinabi rin sa James, wag lahat mangaral eh. Kami po, yung pressure na aming nararamdaman, hindi dahil yung sa mga tao lang. Ang unang-una sa Panginoon. Kasi po, salita niya yung pinapangaral namin eh. Ang lagi namin iniisip, pag kami ay nagpipreach, ang Panginoon nasa harapan namin. Baka kung nakikita namin siya, sabi niya, hindi yan yung sinabi ko eh. Hindi yan yung gusto kong sabihin. Inaano mo yung salita ko, di ba? So, nandoon yung... Pero ang point po natin, ang church natin is nakasentro tayo sa word. Hindi tayo nakasentro sa pagkakantahan, hindi tayo nakasentro sa fellowship, nakasentro po tayo sa salita ng Panginoon. Kaya importante na una sa mga preacher talagang ma-feed yung word ng tama. And secondly, yung mga listeners, doon talaga sila mag-focus sa word. Hindi sila, pupunta ako sa church, maganda kantahan doon eh. Di ba? Kaya ako pupunta sa church, naghihintay ako na magkukwento kami sa kubo. Yun yung favorite part ko eh. Kukwento kami sa kubo. Hindi po. Kaya tayo pupunta sa church para luwalhatiin ang Panginoon sa kanyang salita. Yun po yung center ng ating worship. So next, sinabi natin yan, divinely mandated. So lahat dito, again, yung word, sabi dyan, I write so that you will know how one should act in the household of God. So, meron ang Panginoon sinabi kung paano tayo dapat Meron tayong sinabi na dapat kung paano tayo mag-act sa loob ng iglesia. Na po? Beware, covenant commitment is the missing ingredient in the many churches today. So, yan po yung talagang applicable sa lahat ng churches. Kaya nga, sinabi ko kanina,
Yan yung palagi po natin pinagpipray. Na yung commitment natin. Na wag tayong maging, may term dyan si R.C. Sproul eh. Na yun nga, yung parang gusto lang natin makinabang sa benefits at blessing ng church, pero yung commitment, ayaw natin. Hindi po pwede. So, ano ba sabi dito? Of course, ang priority natin above all institutions is the church. Sinabi po natin yan na walang mas pinaka-importanting institution na ibinigay ang Panginoon bukod sa church. Tapos, kakaiba. Saglit po Magulo itong presentation ko. Nag-iba-iba ng order. So, it is the reflection of our priority of God and His plan for eternity. Ano po sinabi dyan? Na yung plan niya for eternity. Sabi sa verse 2, and He put all things in subjection under His feet and made Him head over all things to the church. So, nandoon talaga yung preeminence ng church in terms of the institutions. And sabi doon, ang priority ng isang church ay yung gospel mission on earth. So, paano po sinabi dyan? So that the multifaceted wisdom of God might now be made known through the church. So, paano daw po ipinapalaganap yung gospel? Through the church. Na po? So, kung yung church, again, sa lahat ng mga nagtuturo ng salita ng Diyos, hindi pwedeng mawala si Christ. Hindi pwedeng mawala yung gospel. Although, sabi nga ni Pastor Noel dati nung sa preacher seminar, hindi mo naman palaging ipapasok yung parang sabihin mong gospel in a sense na lagi mong pipitin papuntang gospel. Pero, sa kabilang banda, mapupunta ka sa gospel in the sense na lahat po kasi ng preaching sumesentro kay Christ. Bumabalik kay Christ. Kasi si Christ po, si Christ, nasa buong scripture siya. From Old Testament to New Testament, ang sentro po nila ay si Christ. So, sa lahat po ng preaching natin, lagi tayong bumabalik kay Christ. Yun naman yung sinasabi natin na kaya uuwi sa gospel. Pero hindi yung parang talagang sasabihin mo na kung na ang Panginoon namatay, muling nabuhay, lagi mong reiterate yung gospel. Yung ibang text, hindi naman kasi masusupport yun. Pero, laging uuwi sa sentro ng ating Panginoon. So, ito po. Ito yung mga pampatama sa atin, which is totoo po, no? Mga problema. Habitual absenteeism, withdrawal from assembly or involvement. O, alam po natin yan. Ito po, kahit yung ating mga dating nagtuturo pa, ina-emphasize ito na not abandoning our own meeting together as is the habit of some people, but encouraging one another and all more as you see the day drawing near. So mga kapatid, tingnan nyo, ngayon alam natin nagkakagulo sa Israel. So ano pong laging lumalabas na usapan sa mga evangelical circle? Malapit na talagang dumating ang Panginoon. So kung malapit na dumating ang Panginoon, sabi dito, huwag mong pabayaan yung pag-meet together nyo. Huwag ka palaging absent. No po? Huwag ka palaging absent. At sinabi doon, kung finding easy excuse for absenting, reveal a despising attitude to the covenant. Medyo mabigat po, no? Masakit pero totoo na kung tayo, yung pag-absent natin sa gathering, ay madali lang para sa atin, wala yung kabigatan, ang totoo po nun, yung ating heart ay marahil nakakalungkot o nakakatakot na baka ito pala ay meron ng despising attitude toward our covenant sa church. No po? Na kung madali lang, kahit po hindi sa church kahit sa anong bagay, kung alam mo pag di mo priority, madali ka magpalusot. 'Di ba? Pag di mo priority, madali ka magpalusot, madali ka maghanap ng dahilan, at okay lang sa'yo. Yun yung nakakalungkot. Na parang okay lang. Diba? Okay lang kahit wala ako dyan. Diba? So,
again, while alam natin meron po tayong kahinaan at yung kaaway ay double time na tayo ay talagang gumagawa ng paraan. Pero ang hamon po sa atin, Hebrews 10:25, wag natin i-neglect yung meeting together. Siguro po isa sa mga, ako personally, isa po sa nag-convict sa akin, pag nung bumalik po ako sa pag-aaral ng Sabat, na yung pong Lord's Day, yun po ay kinonsecrate ng Panginoon. Para sa Kanya po yun eh. Para sa Kanya yun, sabi niya, binigyan natin ng 6 days. Isa lang ang hinihingi ko. Pero yung hinihingi ko na yun, talagang inisantabi ko yun, para sa akin yun. So dapat, yun po yung maging attitude natin, na yung Lord's Day, yung church, na binili ng Panginoon ng Kanyang dugo, at yung araw na itinalaga niya pagsamba, hindi po parang lightly nating itatrato yon, no po? Na lagi po nating isipin, ang Panginoon mismo, kinonsecrate tayo at kinonsecrate din niya yung araw na yun para sa Kanya. Hindi lang yung basta optional. Yun po ay para sa Kanya. And then pangalawa po, fault-finding criticism. So ito po, nakakatakot kung tayo ay laging na lang nag-criticize ng church in the sense na hindi for constructive pero for destructive or division. Ang sabi po sa 1 Corinthians 3:16-17, do you not know that you are a temple of God? Yung temple na yon is yung church, no? And that the Spirit of God dwells in you. If anyone destroys the temple of God, God will destroy that person. For the temple of God is holy, and that is what you are. Yung you dyan, hindi ikaw hindi to sa tao. Yung you po dyan pertains to the church. So the church is a temple of God, and kung tayo po ay nandoon yung ating attitude na sabihin natin judgmental, na kaya tayo nagki-criticize hindi for building up but for tearing down, nakakatakot po yan. God will destroy that person who does that condemning attitude. So, yan po yung tandaan natin na struggle natin, pero by the grace of God po, ay ma-overcome din natin. Kaya wag po natin hayaan, no po. Kasi alam niyo po itong dalawang deficiency ng mga members' attitude. Nakakatakot po ito mga kapatid kasi ito ay can quickly sabihin natin spiral into something na titigas po yung puso natin. To the point na talagang magiging dull na tayo sa salita ng Diyos at sa conviction ng Holy Spirit. So, dito, may dalawang thoughts po, no? Una, yung sabihin natin bilang humble at bilang isang tinubos ng Panginoon, it is God's design that I should engage in the corporate means. So, ang attitude po natin dapat, thank God for the church where I can pursue holiness with the brethren. I will, by God's grace, be a faithful covenant member of my church as God's gracious provision for holiness. So I will, by God's grace, be a faithful covenant member of my church. So yun yung hamon sa atin, by God's grace, as God's gracious provision for holiness. Pero, yung isang thought naman, dahil nandyan pa yung sinfulness, remaining sin, I can see many imperfections in my church, which is a reason for not committing myself. I will join my church when convenient for me, but I am much better without the burden of flawed believers. So, wag yung maging attitude natin, ganyan po, no? Na hindi dahil nandoon yung imperfection ng church, hindi na tayo magkukommit ng ating sarili sa local church, no? Sa totoo lang po, talaga naman maraming imperfection ng church pero alam niyo po ba, kaya minsan talagang sabihin natin,
i-check din po natin ang ating sarili kasi minsan ginagamit lang po nating rason yung imperfection ng church. Pero ang mas malalim po talaga ng dahilan, simply ayaw talaga natin. Na po, naghahanap lang tayo ng rason minsan eh. Kasi, gaya nga po ng nasabi natin kanina at alam din natin sa salita ng Diyos, na wala pa talaga tayo sa perfection. So yung church, hindi po natin ma-expect na talagang sobrang perfect. Pero ang importante, sinabi nung kanina, it's instructionally instructionally from the Word of God. So ito ay nakabase sa salita ng Diyos. Wag po natin tingnan yung imperfections, ang tingnan po natin yung grace ng Panginoon at yung kalooban niya. At i-check po natin ang ating sarili na kung sakali na kaya tayo na-discourage, ayoko na mag-church kasi may ganitong problema, may ganyan na problema. Salaminin po natin yun sa harapan ng Panginoon sa kanyang mga salita. And then at the same time po, kung meron man tayong mga issues, wag po tayong mahiyang lumapit sa mga elders natin, no po? Sila yung pangunahin na kailangan nating lapitan sa mga issues na lalo na concerning church. So, di ba, Pastor Joey, Pastor Tony, Pastor Bill, sila ay bukas, no po, sa pakipag-usap para sa kung anumang clarification tungkol sa iglesia. So wag po tayong mag-atubiling lumapit sa kanila para din kasi diyan nag-uumpisa minsan yung mga 'di ba po mga gossiping, o kaya sabihin natin yung mga unresolved na mga matter na kung napag-usapan pala ay maaring maresolba. So yun po. So ang challenge po sa atin is contribute to the growth of your church for mutual holiness of members' commitment. Iba to. So sorry po, i-ignore nyo na lang po yung contribute to the growth of your church for mutual holiness. Yun po yung challenge natin. Na bilang pag-pursue po natin sa holiness, hindi po natin pwedeng isantabi yung church, which is the corporate means. Kaya mga kapatid, while our church CRC is imperfect, the people here are imperfect, pero we have a perfect God po na siya ang patuloy na nag-aayos sa atin. So, yun lang po. May tanong po ba bukod sa pinark natin kanina? Pinark natin yung Universal Church, kung sino ba talagang members noon, bukod sa alam natin ito ay all believers. So, ano yung distinction? Meron pa po bang tanong bago po tayo mag-close at mag-lunch? Sige po. Ayaw po, sige po. Pwede rin magdagdag, hindi lang tanong. Despite the especially pinagdaan ng church talaga, which is though small deal sa deal talaga. So, I can see that talaga kilos ng mga impact just within the church is not nice and church very grateful. And we're not naging response sa kahit mga kanina. By God's grace, I am very thankful. I have a church which I can practice my God to in this place. Tama po. The minimum expectation, the minimum contribution that I can give to the church is the commitment. I want to encourage. The burden sounds like the burden that you have been given so much place in the church. That's Opo. So, salamat po, Brother Mark. So, i-echo ko lang din yun bago po tayo magtapos. Yung maganda po yung sinabi ni Brother Mark yung grace ng God
Actually po mga kapatid, kung nag-struggle tayo sa pag-attend sa church, sa pag-focus sa church, bumalik po tayo sa gospel. Bumalik tayo sa biyaya ng Panginoon. Kasi ako po, siguro, exhibit A, no? Alam niyo po, marahil narinig nyo na yung dating comment sa akin na, bakit nagpipreach yan? Hindi nga yan nagmamaghapon eh. Totoo po yun. Totoo po yun eh. And yung comment na yun is, sabihin natin, it stings. Kasi totoo yun. Medyo valid naman yun. Pero alam nyo po, mga kapatid, nung bumalik ako sa gospel, nakita ko yung biyaya ng Panginoon na nandoon yung kabutihan niya. Di ba po parang dahil nga din ina-emphasize dito, wala naman po tayo talagang may babalik sa Panginoon para sabihin natin na, ano ba to, parang makabawi sa Kanya. Pero, kaya po tayo nag-stay sa church, kaya po tayo umaattend sa church, it's because of our gratitude eh. It's because of our love to the Lord, because of what He has done for us. Pag bumalik ka sa gospel, kasi, ang magko-convict din sa'yo, ang sinabi rin ng Panginoon sa John, tama po ba? Sabihin ko muna, is, if you love me, you will obey my commandments. So, doon po tayo. Ngayon, kaya dapat, yung ating pong pag-obedience sa Panginoon, it's not out of compulsion, but out of love. So, yun po yung talagang nagko-convict sa akin at nag-encourage sa akin at nag-challenge sa akin na dahil minahal ako ng Panginoon, nakita ko yung biyaya ng Panginoon sa Ebanghelyo, ano ba naman yung ibigay mo yung buhay mo sa Kanya? Ang Panginoon naman hindi unreasonable eh. Binigyan ka na nga ng 6 days. No? Binigyan ka na ng 6 days. Binigyan ka pa ng, kahit sa pagbibigay sa financial, binigyan ka ng 90%, 10% lang ang hinihingi niya. Pero compared sa binigay niya sa'yo, anong binigay niya sa atin ng Diyos po? Ano po binigay sa atin ng Diyos? Sino po? Ang Panginoong Jesucristo, yung anak niya. Ano pong magiging rason pa para hindi tayo mamuhay ng merong pagpapasalamat? So mga kapatid, yun yung challenge sa atin na kung nag-struggle tayo, balik po tayo sa gospel. Balik po tayo sa ginawa ng Panginoon para sa atin. At nakita natin na while we are undeserving, while we are yet still sinners, Christ died for us. Grabe po yun mga kapatid. Doon tayo bumalik sa biyaya ng Panginoon na Christ died for us. Hindi na tayo, we are bought in a price. So, hindi na tayo dapat namumuhay sa ating sarili. So, sige po, Pastor, bago po tayo magtapos. Unang-unang nag-practice ng Sabbath, ng Thursday, kaya ang ating Creator. Opo. Then ituloy sa bayan na remember the Sabbath day. Then, maliwanag na makipagtipan ng Diyos na ang Diyos ay hindi nagsulat sa tapyas na bato, binasag pa nga yun. Hindi siya nagsulat na hindi sinaman yung Sabbath day. Day. Hindi hapon. Sorry hindi ko naman minano. Challenge ng ating deacon na sa matter of faith, yung exercise natin sa harapan ng Diyos. Kaya na lagi ko ni-example nga. Ito sa akin lang ito. Sa aking mga kapatid, sa aking mga kamag-anak, pag Sunday, huwag sila basta, hindi ko naman pinagbabuhan ng tumawag, pero alam nila, lang ngayon, ang sinasabi nila sa akin, Manong, tapos ka na. Ibig sabihin, hindi na sila tumawag ng gabi. At kahit sa mga schedule, sila ngayon na nag-a-adjust, hindi na ako. Ano ang ibig ko sabihin sa mga schedule? Pag di kasalan mga pamangkin, mga kamag-anak ko, tapos si Joey, hindi ko pwede. Pag mga kapatid ko, sila nag-a-adjust,
tatapat nila ng kanilang occasion, nagpakasal, papakasalan nila ng anak, Saturday, hindi Sunday. Opo. So, Kasi mahalaga yun eh. Baga, pinaalagaan ko yun. Sa akin lang yun. Pero sa matter of faith, ang ating faith, success natin. ano ko lang po, so may 4 minutes tayo bago mag-1. Saka alam naman po natin, kahit tinuro naman din po kahit nung dati pa, na may mga exemption naman talaga. Works of grace, works of mercy, opo. So, meron naman mga talagang valid reason para sabihin natin, ma-miss natin yung Lord's Day. Pero, kasi ang kabila naman nun, huwag naman tayo maging legalist, no? Na minsan nagiging, ako magapon ako, ikaw hindi. So, ano ka? Ako may 100 points ako, ikaw 10 points ka lang. Naku, hindi po ganun. Kung tayo po ay masama ang pakiramdam, di ba po? Kung kailangan natin magpahinga, o meron tayong by providence, binigyan ng responsibilidad ng Panginoon, may pasok tayo ng linggo, panalangin po na sa Panginoon. Pero ang point is po, nandun dapat po yung heart natin na talagang ibigay para sa Panginoon, yung para sa Kanya talaga. Kasi napaka-gracious po ng Panginoon. Never natin laging sinasabi ng ating mga presider, especially sa offering prayer, na we cannot outgive God. And definitely, yung grace lang ng Panginoon, knowing the grace, the enormous grace of God, should be enough to compel us na paglingkuran siya. Hindi naman po ang gagawin natin pag tayo nasa presensya niya na. So, ito po is a shadow of things to come. Kaya, sabi nga nung, sino ba yung theologian o pastor na, kung dito hindi ka na nag-enjoy sa presence of God, paano pa sa langit? Di ba? Kung dito hindi ka na nag-enjoy, what more sa langit na 24/7 na sa pagpupuri ka sa Panginoon. So, sige po, i-schedule na lang po natin yung special session. Mag-meeting kami ng pastor at deacon para i-ano yung questions. Tapos, pero ang next Sunday school po, si Deacon Leo, yung next na lesson na po. So, ipagpapatuloy na natin yon. Tapos kay Brother Mark po. Tapos, pag may schedule na po tayo ng nung tungkol sa mga katanungan, i-announce po natin para makapag-ano tayo, prepare. So, tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa inyo, Panginoon, sa inyong mga salita, Lord, na nagko-convict sa amin. Panginoon, patawad po. We know many times, Panginoon, na kami ay maraming pagkukulang sa inyo, especially sa inyong iglesia, Panginoon, na tinubos ninyo ng inyong dugo, na dapat makita po namin yung kahalagahan nito, Ama, bilang pagpupuri sa inyo, bilang pagsunod sa inyo, Panginoon. At hindi lamang yon na ang iglesia po ay ginagamit ninyo upang kami ay lalo pang mamuhay ng may kabanalan. Kaya, Panginoon, tulungan kami. Abutin niyo po kami sa aming mga kahinaan, sa aming mga pagkakasala, sa aming pagkamakasalanan. At nawa, Panginoon, mahalin po namin ang inyong iglesia gaya ng pagmamahal na ibinigay niyo sa amin. Salamat po sa inyong kabutihan at sa aming mga kapatid, mga bisita na nakinig, Panginoon, nawa ay patuloy itong challenge sa kanila, Panginoon, at patuloy na yung hunger for your word, Panginoon, na mag-aral upang lalo pa po na yung maintindihan ng inyong kalooban. At higit sa lahat, Panginoon, ay ito ay mag-uwi ng kapakumbabaan sa amin, Panginoon, at karangalan para sa inyo. Salamat po, Ama, sa inyong karunungan na ibinibigay sa amin. At gayon din po naman, salamat po sa inyong provision sa aming pagkain na pagsasalu-saluhan. Ito po ay i-bless ninyo. Gawin niyo po itong kalakasan ng aming lupang katawan, Panginoon. Nawa ay ma-enjoy namin ang inyong blessing. At sa lahat po ng aming gagawin, ay kayo lamang po ang malugod at mapupurihan. Salamat po sa kabutihan ninyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige po. Be continued po.